Ngayon nadaman po tayo para sa pagkambagan sa koleksyon ngayon. Muli, po ibabasa yung talata sa 1 Corinthians chapter 16, verses 1 to 2. Now about the collection for the Lord's people, do what I told the Galatian churches to do. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with their income, saving it up so that when I come, no collections will not be renewed. At ating pong awitin ang count your blessings. When upon like billows you are tempest tossed. Ready? Sing. When upon like billows you are tempest tossed. When you are discouraged thinking all is lost. Count your many blessings, make them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. God and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Steping muli bubod at malangin. Hanggang sa mga nakakila at po sa mga pangaligan sa lahat. Paano na po muli kami na nakakas sa aming tinig. Nabay, mas puso pa sa laban sa lahat po ng mabiyaya at igapalan na nagpagod po sa amin sa mga kalaman. Ipapasalamat din po kami Panginoon sa buhay ng lahat sa mga pagkakas po pinapayaram sa mga isa. At Panginoon, nalagasang nalapan ng mga salati na ikinig ng mga bagan. Nawa magamit ito sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo kahit din sa pagpapaunlad ng bahay sa mahal na Panginoon. Dalangin din namin Panginoon na magaling ito sa ilang kapalit po namin ang kailangan sa pagpinansyal at sa mga gawain Panginoon na magpapabol sa inyo. Dinadalangin din po namin sa mga sunod na araw na patuloy niyo po ang ingatan, gabayan at talayo sa anumang kapahamakan o anumang pagdamang. Talayo niyo po kami sa anumang sakit at din ang ingatan ng gabayan sa aming mga trabaho, negosyo po alam. May pagkaroon niyo po sa amin na aming mga pangailangan sa pang-araw-araw ng pumuhay Panginoon. At kami po muli ay hindi na kapatawaran sa mga pagkakansala at hindi rin po namin pagkaroon po sa amin ng kapayapaan sa mga pag-isipan. At sa mga bagay pa hindi na masakit ang mga labi ay patuloy po namin pinapasalamatan at pinihiling sa ngalan po ng anak ng Kristo Jesus ang hindi kapaligtas ngayon at pakailanman. Amen. Amen. Sundan sa tuwa. Maganda po umaga po mga meron po ba mga katanungan? Brad, kasi after po sa application ngayon, dun sa mga tinuro nyo na yung law, may pinangako kay Abraham, tapos kay Moises, yung peace and order, kay Leon, diba? Tapos sa Diyos, yung new covenant. Nasa computer age na tayo, kasi nakita ko sila Sister Raquel na magkakapatid, dalawang Joy, Sister Joy. Ikaw, mismo, may mga anak pang maliliit. Paano yung application ng law sa panahon ng computer age? Na kasi narinig ko sa radyo na mismo ang gobyerno hindi alam pa paano i-address yung pagsusugal na online na kung saan
yung sugal, saan ba siya naka-ano sa law natin? Kung saan yung covenant, nasaan siya naka-fall? Parang very clear. Second, pumapasok na yung mga human robots na may ibang mga countries na meron na. So, nasaan yung love your neighbor pagdating na doon? Kasi pumapasok na tayo doon eh. Marami ng robots na pwedeng na-encounter ng mga susunod na generation. So, ano yung pwedeng i-advise sa mga new parents para dito sa mga computer age? Based doon sa law. Ang technology naman po, meron din po yung magandang dulot or advantages na pwede natin magamit sa buhay. Tandaan naman po natin na lahat naman po ng bagay, pag ginagamit natin ng sobra or yung misuse ng halimbawa ng technology, nakakasama din naman. Halimbawa ko lamang po siya sa pera. Ano po? Ang pera, hindi naman, the mere money is not sin. No? Hindi po yan masamang bagay. Pero kung iibigin mo ang pera, gagamitin mo sa masama, nagiging nakakapagulot ito ng kasama din sa atin. Ganun din naman po yung technology. May magandang naitutulot siya para mapadali yung ating mga trabaho, pag-aaral, at ako ginagamit ko siya. Hindi ko lang po makita ano po yung connection ng love your neighbor na sinasabi na sa technology or AI. So we can still apply the love your neighbor hanggang sa'yo, kahit na meron namang mga robots or AI. No? Kaya naman natin i-practice yun. No? Tulad ng pinaliwanag natin, yung pag-ibig sa kapwa. Yun yung hindi tayo papatay, hindi tayo magnanakaw, at kakakibat ng hindi tayo magnanakaw, you have to live generously. No? Kung meron kang sobra, kung meron kang 2 kunikala, ibigay mo yung isa kung sa kapwa mo wala. Pag meron kang sobrang pagkain, example, ibigay mo, itulong mo sa ibang wala. So yun, huwag tayo mangangalunya, huwag tayo mag-isip ng masama laban sa ating kapwa. So yung pwede natin i-practice yung love, yung pagmamahal sa ating kapwa. Tungkol naman ito sa pagsusugal, di natin mababasa yung specific na words na sa pagsusugal, yung sugal. But yung pagiging greediness sa pera, yun yung masama, yun nga yung sinasabi natin, huwag tayong huwag natin ibigin ang salapi. No? To the extent na gusto mo makuha yung pera ng kapwa mo, di ba, sa pagsusugal, yan yung pagsusugal, no? So, nawawalan yung kapwa mo, nakatalo siya, nalulubog siya sa utang, for example, ganyan. So, para din siyang, hindi mo iniibig yung yung kapwa mo, instead, but kung anong iniibig mo, yung pera, yung pagiging greedy mo sa pera because of the different, ngayon, ng ways how to gamble. No, ang dami na pong yung disenyo ng pagsusugal na inilagay na kanila sa gaming. No, para po matukso yung mga tao. So, ang tukso po kasi talaga ang sugal dahil yun nga, instant ang panalo. So, yung pera. Yun kasi yung intention mo kasi kung doon ang nakasalalay. Yung gusto mo. Kaya ako lang po kasi natanong, may domino effect. Yung mga AI na yan, itatanggalin niya yung mga tao na dapat magtrabaho para kumita. So ngayon, dahil nagsusugal sila, ang commentators sinasabi, ang sabi daw ng mga nagsusugal, kesa magnakaw. So papasok doon yung law. Kesa magnakaw, magsugal na lang kami kasi wala kami tinatamaan dito, sarili namin. Pandaraya, po kasi yan, pandaraya ang salita eh. Yung mga deceits, no? Pinapalabas na parang ang ganda pakinggan, no? Pero still, ano pa din siya, pandaraya lang siya sa mga salita ng tao. So, katulad ng ginawa ni Satanas sa unang tao, no? Pinalabas na ang ganda-ganda ng inumungkahin niya, magiging Diyos ka, no? Magiging parang Diyos ka, magkakaroon ka ng kaalaman sa mabuti at masama. So, it sounds good, it sounds right, pero pandaraya po siya. Yun po yung sana po nasagot.